assessment ano, and ayan. So lahat parang halos karamihan po ay hindi nakatapos ano, ayan. So siguro sa next time, ta-try ko bawasan ng konti yung mga problems ano, and ayan. So yung problem pero dun sa other section naman, ayan may nakatapos. So siguro hindi pa lang siguro kayo sanay dun sa ay ano yun, Kiara? Sir, hindi po ako naka-take po ng assessment dahil absent po ako at masama po ang pakilasap. Kailan po kaya puwedeng makakuha po? Kailan? Ano, siguro sa face-to-face week na lang natin next week. Ano, Sige po, thank ayan, you po. okey. Yan. So, sino pang hindi nakapag-take ng assessment? Sige lang. Si Jay. Jay, hindi ka rin nakapag-take? Hello? Okay. Sige, ba't hindi ka na okey. Ba't hindi ka nakapag-take, Jay? So na-late. Okay, 7 nga pala yung ano natin. Okay, so next time, ayan na. So, ang i-allow ko lang yung mga valid yung, reason ano, ayan. So anyway yun nga, sige, so punta na lang kayo next week ano, possible kung puwedeng, Saturday or Sunday, okey, or kung kailan yung ang face to face natin is Saturday, 'di ba? So kung available kayo ng ano, tuwing Saturday vacant naman ako ng, 11 to 1 ano, so puwede kayong pumunta na lang sa faculty room, okey? And, ayun, so we'll continue with our discussion about dun sa finding the roots of an equation, okey? Ayan, so kita na po ba yung screen? Opo, sir. Kita na, okey. Ayan, so kung naalala niyo class, yung pinag-focusan lang natin last time is yung graphical at bracketing methods. Ano, for today, so we'll talk about, uh, another subtopic which is all about sa open methods. Ano, ayan. So yun, so same lang po yung learning objective nung ano, yung module na 'to kasi since part din siya ng ating, module number 2.1. Ano, so at the end of this module, ayan, so ang target lang natin is matutunan niyo ulit. So take note, ang target po natin is makapaghanap ulit ng root. Ano, so humanap ulit ng root. Ngayon, ibang method naman lang po yung gagamitin natin. Okay? Ayan. Ayan. So recap lang po. So sana tandaan niyo pa 'to yung ating mga topics. Ano, ayan. So paano nga ulit humanap ng root sa graphical method? So ang ginagawa natin 'di ba is tayo po ay kinukuha lang natin yung f of x ay equal to 0. Okay? So 'di ba sa bisection method, ang ginagamit naman po natin is yung formula ng ating x sub r. Ano, which is x sub l plus x sub u over 2. Okay? And for the false position method, ito po yung ating derived formula. Ano? From the similar triangle na na-form ng ating graph. Ano? So, di ba, nagkaroon ng similar triangle and niratio natin yung triangle na yun. Yung dalawang triangle, yung maliit at saka yung malaki. Ano? And na-form po yung ating x sub r. Okay? So, wag po kakalimutan tong tatlong to. And ngayon, meron tayong madadagdag. Ano? So, di ba nag-focus lang tayo last week dito sa kaliwa, itong part na to. Ngayon, more on dito tayo sa open methods. Ano? So, may mai-introduce sa inyong 5 bagong method. Ano? Na under sa open methods. Ayan. So, yun yung ating topic for today.
Ayan. So, ano po yung kaibahan ng, bracketing method sa open methods? So, ang kaibahan ng bracketing method, so by, ah, yung pagkaka-terminologies pa lang sa kanya, so sa bracket, nagke-create po tayo ng bracket. Ano, so dito sa open methods, walang bracket na ginagawa. So, ibig sabihin, freely, is parang nagsa-substitute tayo ng values wherein, puwede siyang kumawala dun sa ating ano, puwedeng lumayo tayo sa root or puwedeng lumapit sa root. Ano, ayan, oh, so sabi dito sa open methods, sometimes, yung root daw po natin is nagda-diverge. Ano, ibig sabihin niyan, lumalayo po dun sa true root kasi nga wala po tayong harang or boundary, okey? Pero if ever naman yung ginawa nating, way is nag-converge, sabi dito, anong ibig sabihin ng nag-converge? Lumapit po dun sa true value natin. So ibig sabihin niyan, mas mabilis daw niyang nakukuha yung root kumpara dun sa bracketing method. Ano, if ganito yung naging trend natin papalapit dun sa root, okey? So itong open methods, much quicker daw siya gawin sa bracketing methods. Ano, 'yan, if ito yung naging condition natin, if papalapit yung ating root, 'yan. So para ma-imagine niyo, ito po yung example. 'Di ba sa bracketing method ay ito yung ginagawa natin, nagke-create tayo ng 'di ba ng dalawang bracket. Ngayon, dito po sa open methods makikita niyo, wala po tayong bracket na ginagawa dito. Kaya mapapansin niyo, may possibility na tulad niyan, nag-set kayo ng root. Possible niyan nalayo po yung ating ano, ang ating x sub r. So dito hindi x sub r yung ginagamit, kundi itong x sub I plus 1. Ano, so yun yung pagkakaiba, 'di ba? So, yung mahahanap nating root is itong x sub I plus 1, hindi po yung x sub r sa open methods. And ano pang pagkakaiba nung ano, ng bracketing method? So sa bracketing method, 'di ba meron po tayong dalawang value na sineset, yung lower interval at saka yung upper interval. So dito sa open methods, tayo po ay nagse-set lang ng isang value ng x. Ano, yung starting value natin is isa lang. So yung pagkakaiba niya. Yan. So mapapansin niyo naman, may times naman na ano, nalapit naman yung root. So 'di ba, ito yung for example, ito yung una niyong nahanap na root. Ano, then aakyat 'yan, then lalapit dun sa ating true value, yung ating true root. So, ang tawag dito kapag nagda-diverge ay nagko-converge yung root. Pero itong isang graph na 'to is kapag nagda-diverge, ano, lumalayo tayo dun sa original root. So, ang ruta niyan papunta na sa pakanan, ano, so palayo na. Ayan. So, yun lang yung, medyo ano niya, disadvantage kumpara dun sa bracketing method. So, puwedeng kumawala yung nakukuha nating value ng root, ano, or puwedeng lumayo sa true value. So, malay niyo ba't nagtataka kayo, nag-a-iterate kayo nag-a-iterate, pero yung sagot niyo pala ay palayo ng palayo na dun sa mismong root. Ano, ayan. So, unahin na po natin class yung unang type ng under sa open methods. We have here the fixed point iteration. Okay? So, for open methods class, yung ating pong fixed point ano, yung ating pong fixed point iteration, tayo po ay nagpe-predict ng ano, so ang ibig sabihin ng open methods, ang pinaka-target natin dito, nagke-create po tayo ng formula. Ano, para ma-predict yung root ng equation. Okay? So dito sa fixed point iteration, we can develop a formula for fixed point iteration. Or ibig sabihin niyan, one point iteration or successive substitution. Okay? So pag sinabing successive substitution or continuous substitution, ang tawag po diyan ay fixed point iteration. So paano siya ginagawa? So for example, ito nga makikita niyo dito sa kailangan ang form ng fixed point iteration is nasa form na x equals g of x. Okay? So for example, meron po tayong ditong
equation na x squared minus 2x plus 3. Ngayon, ang target lang natin kapag magfi-fixed point iteration tayo, ire-represent lang po natin itong equation na 'to in terms of x. So yan, paano yan? So tulad yan, puwede niyong, ah, i i-transpose lang 'to sa kabila. Ayan, for example, 'di ba, yan ay x squared minus 2x plus 3. So equals 0. So 'di ba puwede nating ilipat lang yung x squared plus 3 equals 2x, then i-divide natin both side ng 2. Ayan, so ito yung lalabas. X equals itong part na 'to, x squared plus 3 all over 2. So which is naka-represent na siya in terms of ito, x. Ano? Yan. So yun lang yung target, yun yung first step sa fixed point iteration. Okay? Ngayon, kapag naka-in terms na siya ng x, ngayon, pwede nyo na kayo mag-continue substitution dyan. Okay? Pero may mga times class na hindi po tayo hindi po walang given na value ng x. So paano yung gagawin natin? Yan, tulad niyan. Itong sin x equals 0. Hindi naman 'di ba? Meron ba tayong pwede ba dating gawin yung x equals 0 over sin x? Sin, 'di ba? Hindi naman, 'di ba? So dito, pwede tayong mag-add ng x dun sa dalawang side. Okay? So mag-a-add tayo ng x dito, mag-a-add tayo ng x sa kabila. Para 'di ba, pag ang equation niyan, maka-cancel lang din naman yung x na yan. So parang nag-add lang kayo ng parang nag-add lang kayo ng 0. Okay? So 'pag walang given ng x, so puwedeng gano'n po yung gawin natin. Kaya yung magiging parang pinaka-fixed point na equation niya ay itong part na 'to. Okay? So nag-add tayo ng x dito, sa side na 'to, and nag-add tayo ng x dito. And after niyo makapag-form ng ganitong, ah, fixed point iteration, ayun. So magse-set na ulit tayo ng value nung ating initial value. Okay? Yan. Okay? So by using the formula x equals gx, makakapag-predict tayo class ng bagong value ng x. As a function of the old value of x. So mapapansin nyo dito. So 'di ba, may x dito sa part na 'to, tapos may x dito sa part na 'to. Ngayon, 'di ba magse-set kayo ng value ng ng x o yung ating initial iteration. So magse-set kayo ng value ng x natin. For example, ang x natin dito ay 1. Okay? Ngayon, pag sinubstitute natin 'yan, x equals sin 1 plus 1. So ngayon, kung ano yung magiging value nito, ito naman po yung kung ano magiging value ng x na 'yan, so yun yung ating magiging first root. Yun yung magiging first root natin. Kaya mapapansin niyo dito, meron po tayo dito na x sub I plus 1. Okay? Anong ibig sabihin ng I? Ito yung number of iteration. O ito yung, yun nga, ngayon, ang tandaan nyo lang class, kapag nandito po tayo sa, tinatawag natin na initial value, take note na ang magiging value ng x dito ay, ang magiging, ng I natin ay 0. So, ang tawag dito sa x sub 0, ito po yung ating initial value. Okay? Kasi 'di ba, for example, nag-create tayo ng pinaka-table dito. Yung I natin, kasama dito yung ating 0. Ano ibig sabihin pag 0? Pag 0 yung ating is nasa initial value tayo. Ngayon, yung una nating mahahanap na root is yung 1. Ito yung first root natin. Ngayon, yan, and so on, second root and third root. So ngayon, itong 0 na 'to, ito po yung ating initial iteration. Okay? So, for example, so 'di ba ito yung nasa formula natin? X sub I plus 1 equals yung ating na-create na formula. Ngayon, pag sinubstitute nyo yung for example, sinubstitute nyo yung initial value. So, yung I natin
ay magiging ano yan, so magiging 0 yan, 'di ba? 0 plus 1. So yung mahahanap natin dito is yung ating x sub 1. Okay? So sa first iteration, yung x sub 1 natin ay equal sa g of x sub I. Okay? Ngayon ito po yung ating magiging unang value. So ito yung ating x sub I dito sa kabila, or ito yung root natin. Okay? So yung pagkuha ng root naman, so katulad ang pagkuha ng approximate error ang gagamitin naman nating formula is parang the same pa rin. Ang kaibahan nga lang, yan. So meron tayong x sub I plus 1 minus nung ating x sub I. So ito lang, kung ano yung, di ba, for example, ito ay 2, ito ay 4. Yung x sub I plus 1 natin ay ito. For example, nag-start tayo dito sa pang 0 or yung first I natin which is 0. So ang magiging formula ng ating estimate root natin is x sub 0 plus 1 minus x sub 0 all over x sub 0 plus 1, or equal yan sa x sub 1 minus x sub 0 all over x sub 1. Okay? So dito, alin ba yung x sub 1? So di ba ang x sub 1 natin is yung bagong root. Ang x sub 0 natin ay itong ating initial na value ng ating from our initial value. So ito yung x sub 0 natin. Okay? So wag kayong malilito. Pag ibig sabihin ng x sub 0, ito po yung ating initial value. Okay? So meron yan. Example number 1 class. So use simple fixed point iteration to locate the root of. So may given po tayo na function. Ito, f of x equals e raised to negative x minus x. Okay? So unang step po dito ay iseset po muna natin yung value ng f of x as 0. Okay? So, di ba, iseset natin to as 0. And from this, kung 0 na yan, so 0 equals e raised to negative x minus x. Okay? Then, ililipat, di ba sa fixed point iteration nga, ililipat lang po natin yung itong x na to sa kabilang side. So, magiging yan? X equals e raised to negative x. Which is ito yung ating magiging working equation. Ngayon, ilalagay lang natin siya sa form ng fixed point na iteration. So, yung x sub I plus 1 equals e raised to negative of x sub I. So, ibig sabihin yan, ang running equation natin ay itong e raised to negative x sub I. So, for example, sa first iteration, yung x sub I plus 1 natin is x sub 0 plus 1 equals e raised to negative of x sub 0. Okay? So, ano magiging value niyan? So, x sub 1 ay equal sa e raised to negative x sub 0. So, syempre, may bibigay ako na initial value na x sub 0. Ngayon, pag sinubstitute nyo siya sa equation na to, so magkakaroon kayo ng value ng x sub 1. Okay? Ngayon, sa second iteration, ano po yung mangyayari dyan? Yan. So, di ba, una natin is yung initial iteration. Pag initial iteration, 0 pa yung I. Kapag nagpunta na siya sa second iteration, sa first iteration natin, so itong I natin ay magiging 1 naman. So, ano lalabas dyan? So, x sub 2 ay equal naman sa e raised to negative x sub 1. So, ano naman yung gagamitin nating x sub 1? Ang gagamitin nating x sub 1, yung nakuha nating value dito sa first iteration natin. Okay? So, sige. Ito po yung, yan. Ito na yun. Yan.
So, 'di ba meron po tayong value dito sa part na 'to. So, let's assume na mag-start tayo sa initial guess natin na x sub 0 equal 0. Okay? So, ano nga ulit yung equation natin? So, yung equation natin, 'di ba, x sub I plus 1 ay equal sa e raised to negative of x sub I. Nasaan yun? Tama. Okay, so ito yung ating running equation. Ano? And ang initial value natin ng x sub 0 ay ito. So, para mahanap yan, so type natin sa calcu. So, yung x natin ay alpha x ay equal sa, so e raised to negative of x. Ano? Ngayon, yan. So, calc lang po natin. So, calc lang natin. Ang lalagay natin ay the value ng x ay 0. So, ang unang lalabas sa value, yung x daw po ay equal to 1. So, ano nga tong x sub I plus 1? Ito po yung ating value ng ating, ibig sabihin yan, yung unang value natin ng x ay 1. Okay? So, ang ilalagay nating value ng x sub I ay 1 na to. Okay? Kasi, ito yung magiging value natin ng x sub 1. Okay? Ngayon, ang x sub I plus 1 naman natin, dito sa second iteration, ang gagamitin nating value ng x sub I ay itong 1 naman. So pag sinubstitute po natin yan sa calcu, so calc lang ulit, calc, then ang ilagay nyo po ay answer. Okay? Then ang magiging sagot po dyan ay 0.367879. So ngayon, nagkaroon kayo ngayon ng value ng x sub 1. Okay? So ngayon, itong x sub I plus 1 natin is ito po yung ating x sub 1 plus 1 or ito yung ating x equal sa x sub 2. Okay? Ngayon, ito yung ating x sub I plus 1. Lilipat ngayon siya ngayon dito sa second iteration. So, naging ano na yan. So, sa sunod na iteration, ito yung gagamitin natin ulit. Yung 0.367879. So, same equation lang. So, another calc lang ulit, then answer lang ulit. Yan, 0.6922. So, ganun lang. So, ngayon, nagkaroon na ulit kayo ng x sub 2 plus 1. So, nagkaroon naman ng x sub 2 plus 1. So, ito yung x sub 3. Okay? Then, isa-substitute natin siya dito sa x sub I. So, yung I natin is itong number of iteration, di ba? Yan. So, so kung anong mahanap, ang technique dito, kung anong mahahanap nyo dito sa side na to, isusulat nyo lang ang diagonally pababa. Ayan. Pababa. Yan. So, paano tayo hahanap sa pagkuha ng root natin or pagkuha ng ah, yung pinaka percent relative error naman natin. So, dito kayo titingin sa x sub I pa rin. So, ano yung difference itong 1 dito parang ito yung magiging natin, ito yung magiging bagong XR, ito yung magiging old XR natin. Okay? So, ganung method pa rin yung gagawin natin. So, nasa na tayo? Di ba? Nandito na tayo sa 0.6922. So, another calc lang ulit. Then, yung x natin ay yung answer. Then, yan po ay 0.500473. Okay? Yan. So, ganun lang yung process until ma-reach po natin yung natin. So, dito, kulang pa rin po yung ating sagot kasi nga, ang ating relative error is nasa 11.2 pa rin. So, nasan yung So, kailangan, di ba, is less than 0.5% yung makukuha. Okay, so dito, so kailangan pa natin mag-iterate pa ng isa pa or
siguro mga ano pa 'to, 3 para ma-reach natin yung 0.5%. Ano? So, yun lang po sa fixed point iteration. Okay. So, nakakasunod po ba? Hello? Nakakasunod pa? Okay. So, ganun lang yung process ha, huwag kayong malilito sa marami kasing nalilito dito sa may x sub I plus 1 tsaka yung, x sub I. Ano, basta yung root natin is itong x sub I and ito yung ano natin, ayan. Kaya mapapansin niyo dito, ito yung value ng x, parang ito yung value ng x, ta's ito yung one step ahead sa kanya. So, ito yung ating x sub 0, ito yung x sub 1, ito yung ating x sub 1, ito yung ating x sub 2. So, ito yung x sub 2 natin, ito yung x sub 3. Okay? So, makikita yung difference. So, dito sa row na to, para nag-start tayo sa 0, 1, 2. So, dito naman ay 1, 2, and 3. Parang mas advanced lang to ng isang step. Kaya na nilalagay lang dun. Ano? Yan. So, let's proceed sa second method. So, ito yung masasabi ko class na most widely used. Ano? So, ito po yung pinaka-gamitin. Ano? Or pinaka-accurate na route. Ano dun sa lahat ng i-discuss natin. Ito yung pinaka-accurate na sa paghahanap ng root. Ano? Ngayon, yung method dito sa Newton-Raphson, sinasabi lang dito, so, i-recall po natin yung formula ng ating differential calculus. Ano? Ngayon, sinasabi lang dito na yung initial guess daw na root is x sub I. Ngayon, yung tangent daw niya, ano ba pag sinabing tangent? Pag sinabing tangent, 'di ba, ng line natin, so natama siya ng perpendicular dun sa ating pinaka graph. Ano? So perpendicular na line which is tumatama lang siya ng isang point. Okay? So para ano nyo, ma-visualize nyo. So 'di ba sa differential calculus natin, meron po tayong tinatawag na ano, slope. Okay? So kung naalala nyo, yung concept ng slope, for example, ang graph na pinag-uusapan natin itong kulay blue na line. So makikita nyo, 'di ba, may blue na line tayo dito. Ngayon, yung tangent line sa kanya ay itong part na 'to. Yung kulay, 'yan, yung black na 'yan. Ngayon, itong line na 'to ay itong point na 'to, ang tawag dito is, 'di ba, nag-set tayo ng value ng ano, nag-set tayo ng value ng x sub I. Ano, sa Newton-Raphson, magse-set tayo ng value ng x sub I. Ngayon, isa-substitute natin siya doon sa pinaka-equation natin. So, magkakaroon tayo ng itong part na 'to, point na 'to, ang coordinate niya is, 'di ba, x sub I, tapos ang magiging y value niya is ito, f of x sub I. 'Di ba, pag sinubstitute natin siya sa equation. Ngayon, ang 'pag nag-create tayo ng tangent line diyan, 'yan ito, kailangan ay, 'di ba, natama lang siya ng isang point and nasaan ba yung perpendicular dito sa point na 'to? So, 'di ba, ito yung perpendicular line. Ano, so magke-create yan ng ano, papunta dito. So, ngayon, yung line na maki-create papunta dito, ito naman po yung ating x sub I plus 1. So, may initial value tayo and then yung makukuha natin is itong x sub I plus 1. So, from this graph, class, yan. So, 'di ba meron tayong point dito. So, 'di ba, ang sa diffcal natin, para makuha yung slope ng line, kinukuha po natin yung f prime of x. Ano, for example, ah, ito yung ating derivative. For example, meron tayong x squared minus 2x plus 1. So, for example, ito po yung ating f of x. Okay? So, para makuha po natin yung slope niyan, kukunin natin yung first derivative. Ano bang first derivative niyan? So, di ba, 2x minus 2. Tapos itong 1 is constant, so magiging 0. So, itong 2x minus 2 na to, ito po yung nakikreate na line. Ito yung line na to na nag-represent dun sa kanyang slope. Ano? Ito yung ating f prime of x.
Okay? Ngayon, yung na-create natin na slope, ito po yung ating, so magkakaroon tayo ng dalawang value. Ano? May x sub I tayo dito, meron tayong f of x sub I. Ngayon, kukunin lang po natin yung ano niyan. So parang nag-create tayo dito ng triangle. So as you can see, may triangle po na na-form. So itong part na to, at saka itong part na to. Saka yan. Ano? Nag-create tayo ng triangle. Ngayon, ano ba yung slope? 'Di ba ang slope natin class kung naalala nyo is ano siya? Ang slope natin is by definition ay rise over run. Ano? So yung or equal siya sa delta y change in y over change in x. Okay? So dito ano yung pinaka-rise natin or change in y? So 'di ba ito yung portion na to. Yan, ito yung portion na to. Ito yung ating pinaka-delta y. So ano yung delta y natin? So yung difference ng f of x sub I sa 0. Or ito yung ano yung value na to? So basically yung value na to ay ito lang, f of x sub I minus 0. Okay? Ito namang value ng nasa ilalim natin na triangle. So ano from this point sa 0 up to this point, ito po ay x sub I. Ano? Tapos from this point up to this point, ito po yung ating ito naman po yung ating x sub I plus 1. So para makuha tong pinaka ano na to, yung pinaka line na to. So syempre, yan, ano pala dito. So ibabawas natin tong value ng x sub I, itong mahabang yan, dito sa portion na to. So 'di ba from this point to this point is x sub I plus 1. So magiging formula niya sa ilalim is x sub I minus x sub I plus 1. Okay? So, yun yung magiging formula ng ating y value. Okay? So, yun yung parang, yun lang yung parang pinaka-concept ng Newton-Raphson. So, yung formula ng Newton-Raphson method is galing lang dun sa concept na yun. Ayan. So, naging formula niya is itong part. Ay, sorry. Ayan. So, change in x, change in y, all over change in x. So, yan. So, pag sinimplify natin yan, f of x sub I lang yan, all over x sub I minus x sub I plus 1. Okay? And from this class, so pag sinimplify natin yan, so 'di ba, ang maging f prime of x sub I natin ay equal sa f of x sub I all over x sub I minus x sub I plus 1. Ayan. So para kailangan nating mailagay dito sa kanan ay itong x sub I plus 1. So pag kinross multiply natin yan, so magiging ano yan, f prime of x sub I times x sub I minus x sub I plus 1. So equals f of x sub I. Ano? So ngayon, i-divide lang po natin para ma-isolate yung f of x sub I. So yan, dito natin ilagay. So magiging ano yan? So x sub I minus x sub I plus 1. So itong f prime of x sub I ililipat lang natin sa kabila. Ano? So magiging ano yan? F of x sub I all over f prime of x sub I. Okay? Ngayon, itong part na to, ililipat lang natin dito sa kaliwa and then itong part na to, ilipat natin dito sa kanan. So anong kakalabasan yan? So yung x sub I plus 1, so nilipat ko sa kaliwa. So naging positive yan.
So, ano matitira sa right side? Itong x sub I minus nung itong quantity to. Magiging negative to, di ba? Pag nilipat sa kabila. So, minus of f of x sub I all over f prime of x sub I. So, yan. Basically, ito na yung magiging, ano natin, Newton-Raphson na formula. Okay? Yan. So, ito. So, ito yung kinalabasan ng formula natin. Okay. So, yan. Tatandaan nyo lang yung formula ng Newton-Raphson method. So, x sub I minus f of x sub I all over f prime of x sub I. Okay? So, try po natin i-solve yung same problem. Ano? Try natin solve yung same problem pero Newton-Raphson yung gagamiting method. Okay? Ayan. So, ang initial guess po natin or yung x sub 0 pa rin natin ay equal po sa 0. Okay? So, ano yung kailangan nating hanapin? So, dito, pwede po nating gawin, mag-employ lang po tayo ng formula. So, di ba, ang formula ng Newton-Raphson method is ito, itong part na to. So, mapapansin nyo, meron po tayo ditong f of x sub I at saka f prime of x sub I. So, ano ba yung f of x natin? So, ito yung ating f of x. So, wala nang problema. Ngayon, ang problema dito, kailangan po nating kunin yung nasa ilalim. Itong nandito sa baba. Which is itong f prime of x sub I. So, kailangan po nating hanapin yan. So, ngayon, para mahanap yan, kukunin natin yung first derivative ng ating equation. So, ano ba yung derivative niyan? So, di ba, yung e raised to negative x minus x. So, ito yung f of x natin. So, yung derivative niyan ay itong part na to. Yan. So, recall natin, paano naging ganyan. So, equal yan. So, ang derivative ng e raised to negative x, di ba may negative 1 dito. So, magkakaroon tayo ng negative 1. Tapos, copy lang itong part na to. As derivative ng negative x ay negative 1. Yan. Kaya naging ganito po yung ating first derivative. Okay? So, magiging negative e raised to negative x, yan, minus 1. Okay? Ngayon, pwede kayo mag-create ng, yan. So, from this point, para nagkaroon na kayo ng fixed point iteration. Kasi, di ba, ang formula niya, x sub I, tapos yung nasa taas, ito yung ating f of x, tapos yung nasa baba natin ay yung ating f prime of x. So, pag kinreate po natin yan sa calculator, yan, ilagay natin sa calcu. So, x minus, so copy lang to nandito. So, alpha e raised to negative x. So, minus x. Ano? So, all over. So, negative e raised to negative of x. So, minus 1. Ano? So, ito na po yung ating Newton-Raphson method. Okay? So, ito yung ating na-derive na, So, parang tayo nagkaroon niya ng fixed point iteration. So, anong unang value natin? Ang unang value natin ay 0. So, direct sub lang, calc. Then, ilalagay po natin value ng x ay 0. Yan. So, yung una nating nahanap, ito po yung ating x sub I plus 1. So, ano nga ulit yung x sub I plus 1? So, x sub 0 plus 1 natin ay x sub 1. So, again, yan, ito, punta natin sa next slide. Yan. So, dito, yan. So, di ba, ang initial value natin, ang x sub 0 natin ay 0. Okay? Ngayon, substitute natin yung 0 dito sa equation. So, nagkaroon tayo sa first iteration na 0.5. Okay? Ngayon, anong gagawin nyo ulit? So, calc lang, then input lang yung answer. May value na kayo ng x sub 2. 0.566311. Ito na po yung ating second na root. So, para naman sa third iteration, anong gagawin?
So, meron lang ulit kayong mag-calc lang ulit tayo, then answer. Ayan. So, naging 0.56714 na lang yan. Ano? So, mapapansin nyo dito, yung difference ng ating iteration, dito ay 0.15 pa. So, after fourth iteration, yung nakuha natin is 2.21 times 10. So, ano ba yan? So, yan ay 0.00 percent. Ano? Which is below, ito pala ay ano, naka-percentage na nga siya. So, ito, mapansin nyo, napakaliit. Halos ito na po yung ating value. Ano? Or ito lang yung difference niya sa root. So, paano nga ulit malaman kung ano po yung true na value? So, para malaman po yung true na value ng root, so gamit yung analytical method, iseset lang natin yan sa 0. Ano? And then, shift solve lang. Ayan, yung root. So, ba't ang nakuha dito ay negative, ano? So, try nga. So, nag-aano siya. So, hindi kaya ng isang line. Ano? So, pag ito, ililipat nyo lang sa kabila yung isang point. Ano? Yung pinaka-denominator natin. Nag-error siya. Ayan. Pero anyway, so ito lang yung sa Newton-Raphson method. Ano? So, direct substitution lang. Once na nahanap nyo yung ating pinaka-formula, so nakapag-generate kayo ng parang pang fixed point iteration natin. So, then you can continue solving. Or pwede na kayo mag-direct substitution. Dito, so kahit hindi nyo na ipakita yung so direct na lang dito sa ating table. Okay? Ayan. So, let's proceed class dito sa third method. So sa third method natin, we have the secant method. Okay? Ngayon, bakit po na-create yung secant method? Kasi magkakaroon tayo class ng potential problem. May potential problem tayo sa Newton-Raphson method. Kasi, what if po, itong given na function, hindi po natin alam kung ano yung derivative dito. So, nahirapan kayo, sir, medyo mahirap po yung derivative nung given. So, ngayon, dito papasok yung secant method. So, dito sa secant method, ang ginagawa dito, tayo po ay nag-a-approximate ng derivative. Ayun, sabi dito, possible daw na yung derivative natin ay mahirap or inconvenient para ma-evaluate. Ngayon, for these cases, nagkakaroon po tayo ng method na backward finite divided difference. So, paano yung method na yan? So, ang method na to class, ang kaibahan nga lang sa secant method, dalawa po ulit yung iseset natin na value. Okay? So, kaya nga secant. Ito ba? Pag sinabing secant, ang ibig sabihin yan, di ba? For example, meron tayong circle dito. So, di ba, yung line na to, yan, ang tawag dito ay secant line. Kasi, ang definition ng secant line is ang minimum na tama niya doon sa graph ay dapat ay 2. So, parang chord siya kung saan 2 beses siya tatama doon sa ating graph. For this, so meron tayong 2 point na tinamaan niya. Itong point na to at saka itong point na to. Okay? So, take note. Sa secant method, meron po tayong 2 value na sineset. Yung ating x sub I tsaka yung ating x sub I minus 1. So, yun lang yung kaibahan natin. Sa secant method, meron tayong 2 value na sineset. Okay? So, ngayon, meron tayong x sub I dito. So, syempre, magkakaroon tayo ng value ng f of x sub I. So, meron tayong x sub I minus 1. So, magkakaroon tayo ng value ng f of x sub I minus 1. Ngayon, so, di ba, nag-set nga kayo ng 2 point na yan.
nag-set kayo ng dalawang kayong yan, nag-set tayo ng dalawang point na 'to, and then kinonect natin sa graph. So, sinubstitute natin sa equation, so magkakaroon tayo ng point na 'to at saka point na 'to. Ngayon 'pag pinagdugtong natin yan pinagdugtong natin, kung saan po siya tatama dito sa x-axis, ito yung kanyang pinaka-estimate ng root. Ano, ito yung parang pinaka-method niya, okey? So, ngayon, ano yung magiging formula ngayon ng sa secant method, okey? So, dito mapapansin niyo, ang gamit natin dito class, 'di ba, ang gamit at ang ating slope natin ay delta y all over delta x. Ang kaibahan lang dito class, so 'di ba, ang coordinate nung point na 'to, x sub I, comma, f of x sub I. Ang coordinate naman ng point na 'to, x sub I minus 1, comma, f of x sub I minus 1. Ngayon, ang difference naman ang ginawa naman dito, so 'di ba para mahanap yung slope, so ang 'di ba as mas sanay kayo sa ginagamit na m ay equal sa y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Ano, so 'di ba yun yung ginagamit niyo dati? So yan. So dito sa secant method, ito po yung gagamitin nating formula. Okay? So from this, ito yung point 1 natin, 'di ba? P1, ito yung point 2. So ito yung ating x sub 2, y sub 2, ito yung x sub 1, y sub 1. So yung derivative nung ating yung derivative po ng ating pinaka function is parang ito lang, delta y over delta x. Okay, so unlike sa Newton-Raphson, ang f prime of x natin is yung derivative, 'di ba? So dito, ang gagamitin natin is yung distance formula para mahanap yung delta y over delta x. So y sub 2 minus y sub 1, so ito po yung ating numerator. Tapos yung denominator natin is yung difference sa x. So x sub 2 minus x sub 1. So ito naman yan. Ngayon, from the Newton-Raphson method, ipapalit lang po natin yung ating formula, yung ating derived na gamit yung distance formula, dito po sa ating, yung slope formula pala, di ba ito yung nakuha nating sagot. Ipa-plug in lang po natin siya dito sa f prime of x. Kasi nga, iniiwasan nga natin paano pag nagkaroon tayo ng complicated na derivative. So i-eliminate po natin yung f prime of x. Ngayon, pag sinubstitute nyo yan dito sa pinaka-formula, yan, ito rin kakalabasan niya. Sa formula ng secant method. Okay? So, ganun lang po yung derivation yan kung bakit naging ganito. So pag pinag-plug in nyo to, ayan, so, yan, parang ito lang naman nadagdag, no? And then, kaya ako medyo nakalimutan nyo yung, para madali nyo maalala yung secant method. So, lagi nyo tandaan, galing lang din siya sa Newton-Raphson method. And then, kung maalala nyo yung derivation niya, pwede nyo i-derive. Or kung hindi naman kayo sanay sa ganun, you can simply memorize this formula. Okay, so dito sa topic na open methods, mas yung pagkuha ng x sub r natin or yung pinaka-root natin is halos parang formula based lang. Kaya yan, pinapakita ko lang sa inyo kung paano nakuha yung mga formula. Para if ever na nalimutan nyo, so you can derive. So ito po yung ating working formula for x sub I sa secant method. So try po natin i-solve yung same problem. Okay? So sa secant method, meron po tayong same problem, e to the negative x minus x. Ngayon, ang kaibahan lang dito, meron na tayong x sub negative 1 at saka ito yung ating x sub 0.
Okay? So, bakit po natin kailangan hanapin yung ano, f of x sub I? Kasi nasa formula po 'yan. Ano, kailangan nating hanapin yung f of x sub I tsaka yung f of x sub I minus 1. Ano, ngayon, so yung initial estimate natin is 0 and 1. Ano, ngayon 'pag sinubstitute niyo siya dito sa ating ano, yan, so try nasa ba yung ating ano. So, e to the negative x, so alpha e raised to negative x, so minus x, yan. So, calc lang, kapag 0 siya, ang value ng ating f of x sub negative 1 ay 1. Ano, kapag naman 1, so calc lang ulit ng 1, so yan ay negative 0.632212. Ano, so once meron na po kayo niyan, so mag-create lang kayo ng table ulit. Ano, table. So ang kaibahan nga lang sa secant method, mag-start tayo sa negative 1. Yung ating iteration ay negative 1. Okay? So ano yung unang value natin? Yung x sub negative 1 natin ay 0. So ito yan. X sub negative 1 natin ay 0. Ngayon, ang x sub 1 natin, or yung x sub 0 natin ay ito, 1. So saan po galing yan? Itong dalawang to ay base lang po sa given. Ano, itong dalawang to ay given lang sa problem. Okay? And kinuha po natin yung f of x sub I. So may 1 tayo dito. Tapos yung ating f of x sub 0 ay 0.632. Ngayon, itong mga value na to, itong apat na value na yan, itong dalawang to, tsaka ito. So gagamitin po natin yan. So dito sa formula na ating binigay dito, secant method, para mahanap yung x sub I. So gagamitin po natin yung formula na to. So yan, so 'di ba, hinanap natin yung f sub x, yung f of x sub I natin. May given tayo na value ng x sub I minus 1, may given tayong x sub I, may given tayo na f of x sub I minus 1 minus yung f of x sub I. So ito, lahat yan is ito lang, 'di ba? Yan, ito. So ito yung formula na yan, x sub negative 1, x sub 0, f of x sub negative 1, at saka f of x sub 0. Ano? So saan na mag-i-start? So yung x sub I natin or x sub 0 minus nitong f of x natin. So multiplied by yung difference nitong x sub negative 1 at saka x sub 0. Ano? So divided by dun sa ating x sub 0 minus yung f of x sub 1 pala natin minus f of x sub 0. Ayan. So madali lang din siyang tandaan. Parang lang siya. So para madali niyo siyang matandaan. So itong part na to is the same naman. So meron kayong x sub I minus 1. So nasa ilalim niyan ito. 'Di ba? Parehas lang. Tapos parehas minus x sub I to. Tsaka ito ay f of x sub I. Susulat nyo na agad yan. Then, yung numerator, nakamultiply lang sa f of x sub I. So, ganun lang yung para madali nyo maalala. And don't forget, meron pa tayong x sub I dito. Ngayon, yung lalabas na value dito sa inyo, ito na po yung ating magiging bagong, magkakaroon na kayo ng x sub 1. Okay? Ngayon, sa second iteration natin, ito yung first iteration pa lang eh. Sa second iteration natin, ang mangyayari dyan, papalitan na lang po natin itong part na to. So, yung magiging x sub negative 1 natin, ito ng part na to, itong 1. Yung magiging x sub 0, yung magiging natin is ito naman. Yung parang umisod siya. Diba nung una, ang ginamit yung value, itong 0 and 1. Sa second iteration, ang gagamitin yung value ay ito namang 1 at saka 0.61270. So second iteration, yung naging x sub 0 nyo ay yung 1.
Tapos yung x sub 1 natin is 0.61270. So ano yung next step? Hahanapin niyo yung f of x niya, then proceed po sa formula. Ano? Then makukuha niyo yung ating bagong x sub 2. Ano? Yung nakuha natin is x sub 2. Kasi nasa first iteration na tayo. Okay? Ay, nasa second iteration na tayo. Yan. So ngayon, yung makukuha yung value, so iipod naman. So third iteration natin, ang gagamitin niyo ng value ay itong 0.56384 tsaka point yung nakuha yung bagong at saka itong 0.61270. So ito yung gagamitin yung x sub 1 tsaka x sub 2. Okay? Para sa formula. So naisod ano? Okay? Ayan. So yung makukuha dito sa third iteration is 0.56717, which is ito na. So sa fourth iteration, ang gagamitin nyo naman ay itong x sub 2 and x sub 3. So ito naman, itong part na to at saka ito. So ganoon lang yung process. Repeat the process until itong value dito ay less than 0.5% na. Okay? So dito, mapapansin nyo, 0.59 pa lang yan. So kailangan pa ulit ng isang iteration. Okay? So ganoon lang po dito sa secant method. So ano yung naging natin dito? Naiwasan po natin yung derivative. So inalis natin yung pinaka-derivative sa ating function. Okay? Yan. So nandito pa. Nakasunod pa ba, class? Hello? Dito pa ba? Okay. So wala pa namang question so far. Wala pa naman. Sige. So let's proceed sa example number sa fourth So sa fourth natin. Yan, mapapansin nyo, pakita ko muna yung comparison. Yung comparison ng mga method. So ganito po ka-efficient or yan, makikita nyo, ito yung unang na-discuss natin, di ba? Bisection, false position, secant, tsaka Newton-Raphson. Makikita nyo, ano yung sinasabi ng graph niyan? Ito yung number of iteration. Tapos, ito po yung ating percent relative error. So, mapapansin nyo, sa Newton-Raphson, kailangan lang niya ng konting iteration. Wala. So, dito, ito po yung pinaka-efficient natin. Kasi, sa pagkonti ng iteration niya, pero yung nakukuha niyang value ng ating relative error is napakababa na. So, ganun. So, unlike sa bisection, bago natin ma-reach po yung gantong level ng ng relative error, so, kailangan po natin ng madaming iteration. So, ganun yung makikita nyo. So, pinaka-efficient po sa apat is yung Newton-Raphson, then, followed by nung ating secant method, then, followed by nung false position, saka pa yung bisection. Sa bisection talaga, magtatagal kayo dyan kasi nga, napakadami ng iteration yan. Okay? Yan. So, yung ating next na method naman ay modified secant method. So, ito naman po yung ating ngayon. So, dito, bakit siya modified? Kasi, unlike sa secant method, tayo po ay di ba, nagse-set tayo ng dalawang value. So, dito sa modified secant method, so, kumbaga, nagkakaroon tayo ng pinaka-fractional perturbation or yan. So, nasa symbol siya na ito. Ito makikita yung symbol na to. Yung ganyang symbol. So, ang tawag po dyan is perturbation fraction. Itong part na to is perturbation fraction. Ngayon, ang sinasabi lang dito sa part na yan, para yung isa-set ating value dito sa modified secant ay isa na lang, hindi na dalawa. Okay?
Ayan, so sa modified secant method, so ito yung magiging formula niya ng pagkuha ng x sub I natin. Okay? So tandaan niyo na lang po yung part na 'to. Yan. So galing lang din sa Newton-Raphson, and ang ano napansin niyo nawalan po tayo ng x sub I minus 1. Ano, kasi nga ito na yung pumalit diyan, itong part na 'to. So yung perturbation fraction times nung x sub I natin. So para makita, so let's try to solve the value of the same equation. Ano? So gamit yung modified secant method. Ngayon, ako po yung nagbibigay ng value kalimitan ng ating perturbation fraction. So ang binigay dito, yung ating no perturbation fraction is 0.01. Okay? Yan nakalagay dito. Ayan. And also, hanapin daw natin yung relative percent relative error, no, ng ating nakuha. And sabi dito, gumamit lang daw tayo ng 3 iteration, 3 iterations. Okay? So paano po ginagawa 'yan? Yes, so yan medyo malabo lang, pero kung titingnan niyo yung problem na 'to, class, ayan, kung titingnan niyo itong problem na 'to, ano ba yung mga kailangan niyong hanapin? Ano? Kasi 'di ba ito yung ating equation, itong part na 'to. Ngayon, ang kailangan niyong hanapin, siyempre unang-una, ano po yung ating given naman yung ating x sub I, 'di ba? Ang x sub I natin ay itong 0 or yung ating initial value. Ang x sub I natin ay 0. So, siyempre, kailangan po nating hanapin yung f of x sub I. So, ito yung part na yan, or f of 0. So, ito yung, saan ba yun? Ang ating x sub 0, ang ating palang initial value, class, ay 1. Sorry, hindi pala 0. So, initial value natin ay 1. So, ito, given naman sa problem. Starting value natin ay 1. Ngayon, kailangan nating hanapin yung f of 1. Ano pa? So, itong part na to, para hindi na kayo mahirapan, so pag hinanap natin yung nasa gitna dyan, so ano ba yung ating x sub I? Ang x sub I natin, di ba, 1. Ito ha, simplify lang natin yung part na to. Ito ay f of 1 plus, ano yung perturbation fraction natin? So, 0.01 times 1. Ano? So, ano yung kakalabasan nitong part na to? So, ito po ay f of 1 plus 0.1, or simply, ito po ay f of 1.01. Okay? So, ito yung part na to is itong nandito pa lang sa ilalim. Ano? So, meron na tayong f of 1.0, itong part na to, f of 1.01. Tapos, yung all other values naman is madali na. So, ang x sub I natin, yan ay 1. Yung f of 1 natin is mahahanap naman natin. So, take 2 ang running equation natin is yun pa rin. So, e raised to negative x minus x. Diba? Tama ba? Yun, ito pa rin yung running equation natin. So, para mahanap yan, so yan, yun lang kailangan yung hanapin lagi. So, so yan, tulad yan. Ang running equation natin, di ba, ito. Ang f of 1 natin, 0.63212. So, ito yan. Negative 0.63212. So, ano naman yung isa? F of 1.01. Ang f of 1.01 natin, so calc 1.01. So, negative 0.64578. So, ito naman yan. Itong part na to. Yung nasa ilalim. Ano? Ito yung part na yan. Then, ano yung next step? So, direct sub lang po natin doon sa ating equation ng modified secant method. So, direct sub lang. Then, ito. So, 1 minus n. May makukuha kayo na root. Ngayon, yung makukuha nyong root, ito na po yung ating
initial root ay yung first root natin, 0.537263. Ngayon, ang next step diyan, sa second iteration niyo, 'di ba yung ang una nating root, ang initial value natin ay ano, yung x sub 0 natin ay equal sa 1. Ngayon, sa second iteration, sa first iteration naman, or sa second iteration, ang hahanapin niyo, ang gagamitin niyo namang x sub 1 ay ito namang ito, 0.53 ano, yan. So 0.537263. And then hanapin niyo ulit yung f of yan, yung f of nung nakuha niyo, f of x sub 0, and ito pang isa. Ayan. So kailangan niyo ulit hanapin yung ano yung f of x sub 1, then ano po yung f of x sub 1 plus perturbation fraction x sub 1. So ito lang naman yung kailangan yung hanapin eh. Then the rest is ito na, yung value niya. So you can simply store, pwede nyo i-store yung value ng nakuha nyo, di ba? Pag nakuha nyo to, store lang po sa A. Then, pag nakuha nyo naman to, store lang din para maiwasan po natin yung error. Ano? Ngayon, pag nakuha nyo ito yung bagong x sub I natin, so direct sub lang dito, yung mga x sub I. Then, kailangan nyo nga hanapin yung yan, f of ganong, yan, yung f nung 0.537263. So, ano yan? So, calc 0.537263. Yan. So, yan. So, 0.047083. So, yan lang yung ating ano. Then, ito naman, kasi, di ba, meron tayong x sub I dito. So, para maano yan, so, 0.537263 plus 0.01 ng 0.537263. So, pag nahanap nyo yan, na-simplify nyo, kunin nyo yung f niyang loob na yan. Ayan, so, medyo mahaba lang din tong process na yan. Ayan, so, ang lalabas dyan is 0.54263. Ano? Or, yan. Pag kinuha nyo, sinubstitute sa mismong equation, ito yung lalabas, 0.038579. Ano? Then, direct sub lang ulit, may makukuha kayong another value. Okay? So, laging ganun lang po yung pag-solve natin. So, until, yan, third iteration daw. So, another iteration. Then, ang makukuha nyo sagot dito ay 0.567143. And nung check natin yung ating relative error, nasa 0.02% na lang. Ano? So, napakababa na. So, ano yung magiging final answer dyan? So, magiging final answer is this one. Ano? Ito na po yung ating pinaka-root. Okay? So, yun lang po dito sa modified secant method. Okay? Yan. So, let's proceed na lang class sa last topic. Ano? Or sa last subtopic, which is all about sa multiple roots method. Okay? So, dito naman class sa multiple roots method, minsan kasi may mga equation kung saan nagkakaroon po tayo ng double root. Ano, for example, may f of x equals x minus 3 times x minus 1 times x minus 1. So, combining this term, ang lalabas na pinaka-equation natin is itong part na to. Okay? Ngayon, itong part na to, class, ito po yung ating tinatawag ito yung parang pinaka-working equation natin. Ngayon, based by observation, kunwari hindi natin alam na ito yung root niya. So, hindi natin masasabi, di ba, na meron siyang double root. So, pag nakagraph naman yan, is isang beses lang din yan tatama dun sa ating x-axis. Itong 1 is isang beses lang tatama sa x-axis natin. So, hindi natin masasabi na double root siya. Ano? For example, meron din tayong triple root. Tulad yan. Okay? Ngayon, kung i-graph natin yan, pwedeng maging ganito yung graph. So, depende. Kung, tulad yan.
isang beses tumama sa 1 pero hindi natin alam, dalawang beses dapat siya tumama dito. Ngayon nagkataon lang na nasa isang point 'yan. Ano, ngayon itong multiple roots method, ito yung ginagamit na method para mahanap natin kung alin po yung, nag more than one na tumama dun sa x-axis. Ano, so ibig sabihin, ginagamit yung formula ng multiple roots method sa paghahanap po ng ating ano, ng mga double root, triple root, and so on. Ano, ngayon, itong multiple roots method is tinatawag din siya class na modified Newton-Raphson method. Ano, so kung may modified secant method, meron din po tayong modified Newton-Raphson method. Okay? So yan, so another ano class formula na kailangan sa uluhin. Ano, so dito hindi ko yung derivation lang nito class nung ating multiple roots method. So hindi ko na ano, medyo mahaba din. Pero ang ginawa lang diyan, kinuha lang po yung derivative ng f of x sub I at saka f prime of x sub I. So paano ba tayo kumukuha ng ano, derivative niyan? So 'di ba tayo po ay gagamit ng quotient method. Ano? So yung u dv minus v du all over v squared. Ano, first, 'di ba ito yung ating u, ito yung ating v. Kaya mapapansin nyo, meron po tayong f prime, yan, f prime of x sub I squared. Ano? So ganun yung process lang yan, kinuha yung derivative niyan, then pinlog in dito sa loob. Okay? Pero anyway, so ito yung ating pinaka ah, formula. Okay? So para masaulo niyo yan, so ano ba may magandang pattern dito? So yung nasa taas, yan. So x sub I minus nung f prime of x sub I times f of x sub I times f prime of x sub I. Yan. So parang wala akong nakikitang ano dito. So sauluhin niyo na lang mismong pinaka, yan, formula. Ano? Ng multiple roots method. Yan. So sabi dito sa example number 5, so use both standard and modified Newton-Raphson method. Ano? Para ma-evaluate yung multiple roots. Okay? So hahanapin daw natin yung multiple roots ng x to the fourth minus 6x cubed plus 12x squared plus 10x plus 3. So gamit daw yung initial guess na x sub 0 equals 5. Ngayon, saan natin ilalagay yung initial guess? So syempre dito sa substitute natin yan sa x sub I. Mapapansin nyo, class, ano po yung mga kailangan natin? So kailangan natin yung first derivative, kailangan natin yung second derivative, ano? Ayan. So kailangan natin hanapin yung first and second derivative ng ating function. Pero, ito namang given kalimitan dito is itong mga polynomial lang. So madali naman tong i-differentiate, 'di ba? Kasi simple ano lang, polynomial lang. Ngayon, pag ginawa niyo yan class, yan. So 'di ba, ito yung working formula natin. So mayroon tayong x sub 0 na 5, yung ating initial value, at saka ito yung number of iteration daw na gagawin natin. Okay? So for this one, ano po yung mga kailangan nating value? So tingin kayo dito class sa ano, sa formula. So kailangan po natin nung f of x, kailangan po natin nung f prime of x, kailangan naman natin yung f double prime of x. Ano ba yung ating initial value, di ba? 5. Ngayon, hanapin natin ngayon, di ba ito yung ating working equation, ito yung ating f of x. Okay? Ngayon, hanapin naman natin yung f prime of x. So, saan galing yan? So, ito, 4x cubed, tapos ito ay 18x squared, tapos ito ay 24x, tsaka 10. Okay? And, dahil nga meron tayong second derivative sa formula, so, hahanapin lang ulit natin yung second derivative. So, ano yan? 12x squared, 36x, tsaka 24. Okay? So, from this, yan, isinubstitute lang po natin yung mga value. Ano, ng ating, ano po yung f of 5? So, 128.
ano po yung f prime of 5. So, sinubstitute lang yung 5 dito sa tatlong equation. So, first yung ating standard equation, sa first derivative, at saka dun sa second derivative. So, nagkaroon tayo ng value ng mga f of 5, f prime of 5, tsaka f double prime of 5. Which is yun yung kailangan nating value dito. Katulad yan. So, pag sinubstitute nyo yan, yung ating 5 dito, yung ating x sub I. So, 5. So, minus nung nasa numerator natin, f of 5 times f prime of 5 all over f prime of 5 squared minus f of 5 times f double prime of 5. Ano? So, lahat naman yan may value kayo. 128, 160, 144. Ngayon, ah, yeah, magkakaroon kayo, direct sub lang dito sa ating formula ng modified Newton-Raphson, di meron na kayong unang value or unang value ng x sub I, which is 2.14. Okay? Ngayon, sa second iteration, yan, medyo matrabaho lang. Ang hahanapin nyo naman ay f naman nitong 2.14. Hindi na f of 5. So, same equation, yung tatlo. Ang hahanapin nyo lang ay f ng 2.42857,143. So, sabi ko nga, pwede nyo i-store na lang din to or ilagay ng letter A. Ano? So, hanapin nyo yan. For example, in-store nyo to sa A. So, pag sinulat nyo yan, f of A or f prime of A tsaka f double prime of A. Ano, basta pakita nyo lang na dito nyo in-store sa A yan. So, walang problema kung ito yung pakita nyong value. Okay? Ayun, 'di ba sabi ko nga, ang nakalagay dun sa ating so kahit ang isulat nyo ay nasa 4 decimal place lang as long as hindi kayo nag-round off. Ano? Yeah, yun yung yung iba kasi kita ko nag-round off kayo kung 'di ba for example, 0.1234. Eh 'di ba may kasunod pa yun sa calcu. So pag ito yung sinulat nyo, syempre ang gagamitin nyo yung naka-store na value. Parang sinabi ko lang na kahit ito lang yung isulat nyo para lang hindi masyadong mahaba. Ano, yung mga solution nyo. Okay, so ganun. Dito so ngayon meron na tayong first iteration, di ba? So ito yung unang root natin, 2.14. Ngayon sa second iteration natin, so ganun pa rin. So hanapin nyo yung f naman ng so ito yung mga lalabas niyang value. So pag gumawa kayo ng table, ano yung makikita ko? So x sub yung ating initial value, yung x sub I, then f of x sub I, f prime of x sub I, f double prime of x sub I. So ito yung initial value natin, yung 5, ano? So yung f of x natin, 128, f prime of x, 160, and so on. Ano? So ang pagko-compute naman ng ating, ang pagko-compute ng ating ng ating relative error is the same pa rin. Ito. So yung XR, yung ating new XR, ito sa minus old XR. Ano? So ito yung ilalagay nyo dito sa part na to. So new XR, old XR, all over new XR times 100%. Okay? Then kinuha ulit yung tatlong value dito. And then may makuha ulit kayong bagong root na 1.744. Ano? Then proceed lang ulit. Hanapin nyo ulit yung f of x, f prime of x, tsaka f double prime of x. Yan. And after 5 iteration, ito na po yung lumabas na value. After 5 iteration, pero hindi pa to yung final answer kasi nga 0.91% pa lang yung nakukuha niya. Ano? Yan, para tinigil na lang dito para lang makita niyo yung Okay? So kung ano po yung tatapat dito sa last value, so ito yung magiging answer natin. Ano? So basta as long as ito po ay less than 0.5%. Okay? So ang magiging final answer itong nandito sa part na to. Okay? Ayan. So ito yung modified Newton-Raphson method. Ibig sabihin, ang multiple roots daw niya ay itong part na to.
1 point, yan. So, kung i-approximate natin, almost 1, ano, yung root natin. So yung ibig sabihin, ang roots daw niya ay x equals 1. Ano, so sa 1 marami daw siyang root. Okay, so kung itatry naman natin class, gamit yung Newton-Raphson method, so mas madali siya. Kasi nga, ano yung formula ng Newton-Raphson method? So x sub I plus 1 ay equal sa x sub I minus f of x all over f prime of x. So, anong kailangan yung hanapin? Yung f prime of x lang. So, meron po tayong 5 as an initial value. Then, number of iteration ay 5 din. So, same equation. So, kailangan lang natin f of x tsaka f prime of x. So, f of 5, so 128. Tapos f prime of 5, 160. So, yan. Pag direct sub dito, ano ba yung x sub I natin? So, 5 minus, ano yung ating f of x? F of x natin ay 128. So, ano yung f prime of x? 160. So, yung unang lalabas dito, ayan, ito, 4.2. Ito yung ating unang x sub r. And continue the process lang. So, sa second iteration natin, ang gagamitin nating x na xi, itong 4.2 naman. Then, hahanapin nyo ulit yung f of 4.2, tsaka f prime of 4.2. Then, direct sub lang ulit sa Newton-Raphson. Ano? Yan. So, dito naman, ang nahanap naman ah, sa ating Newton-Raphson is ang naging multiple roots naman sa kanya ay 3. Ano, mapapansin nyo, magkaiba siya ng nakuha. Pero parehas yan ay root ng root nitong ating equation na to. Ano, yung 1, x equals 1 na yan, at saka x equals 3 ay parehas root nitong ating equation. Okay. Kasi unang tingin naman, malalaman nyo, maraming root yan. Kasi nga, meron tayong x to the fourth. So, ibig sabihin, 4 yung root niyan. Ano, hindi lang natin alam kung ano. Yan. So, pwede nyo siyang i-graph, para makita nyo yung ating, oh, yan. Pwede nyo siyang i-graph para makita nyo yung ating, kung saan siya tumatama. Okay? Ayan. So, yan lang class dito sa Ayan. May question po ba? Hanggang anong oras nga ba tayo? 8. Ayan. So, any question, class? Hello? Andito po ba? Wala po ako, sir. Okay. Yan. Ano yun, Robert? Yes, pare-parehas. Yung pagkuha ng error. So, laging saan ba yan? So, pagkuha ng error, so lagi po tayong tulad yan. Ito, lagi lang ang tingin nyo ay nandito sa part na to. Sa line na yan. Sa x sub I lang. Ano? So, tulad yan. Sa Newton-Raphson, yan. Sa modified Newton-Raphson, ganyan lang din. So, lahat naman is may x sub I. Ano? Yan. Sa modified secant method, so ganun lang din. Yan. So, ganun lang lahat yung pagkuha ng Okay? Siya, sige. Yan. Since time na rin naman, and then may klase din ako kasunod. So, yan. So, sige. So, next week na lang. Next meeting natin is Saturday. So, kailan niya yung face-to-face natin? Saturday, no? Okay. Siya, sige. So, next Saturday na lang ulit. Okay? So, antayin nyo lang class. Ipopost ko na lang tong ating dito sa ating classroom. Okay? Para maaral nyo. Yan. Sige. Then, yung mga hindi nakapag-take so, pwede kayong approach na lang sa faculty room. Okay, so yun lang class and see you next Saturday po. Pwede tayo mag-leave ng meeting. Thank you po.